Andrea Brillantes hindi na napigilan magsalita tungkol sa kanila ni Daniel Padilla at ang di umano'y pagiging ahas sa relasyon nila ni Catherine Bernardo. Para lang may mapakita ako sa mga tao na hindi ko to ginawa. Si Andrea Brillantes na basagin ang katahimikan niya simula ng iturong dahilan ng hiwalayang Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Sa mga kumakalat na balita, lalong dumadami ang bashers ni Andrea at talagang sinisisi kung bakit wala na ngayon ang Katniel. Matatandaang noon pa lamang ay talagang patay na patay si Andrea kay Daniel. Marami ring beses na nasabi nito ang pangalan ni Daniel at sa isang blind item pa nga na may nangyari ng kabataan nila ay si Daniel at Andrea ang tinuturo dito. Hindi mapigilan ng Katniel fans ang mainis at sumabog sa galit dahil sa matagal na panahon ay pinangangalagaan nila ito. Ang iba ay lumaking kilala ang Katniel na nagpakilig sa kanila at naniwalang sila ang magkakatuluyan. Walang nakikitang red flag ang mga kababaehan kay Daniel sa paglipas ng panahon at maraming gustong-gustong makahanap ng lalaking kapareho ni Daniel ang katangian. Kaya naman, talagang nagulantang ang lahat ng lumabas ang balitang nagkikita na ng palihim si Andrea at Daniel sa kondo at di umano'y may nangyayari. Ayon kay Andrea, ayaw niya muna magbanggit ng diretsong sagot at ayaw niya rin magbanggit ng pangalan. Pero may iniwang siyang mga clue kung bakit nangyari ang mga ito. Pakinggang maigi ang mga clue ng dalaga at ang pagbanggit nito ng pruweba. Hi po sa inyong lahat. Hi sa lahat ng nanonood. Tayin ko lang na makapunta na natin. Oh! Asa 3,000 na. Okay. 6K. Okay. Okay. So, hello po sa inyong lahat. So, nasa 16K viewers na po tayo. Hi CJ! Hi Bea! Hello po! So, hi po sa lahat na nanonood. First time ko lang itong gagawin ever and I hope this will be the last. So first, I would like to say thank you kay Seth Fedelin for speaking up. Thank you, Ali, dahil kahit hanggang ngayon hindi mo pa din ako pinabayaan. Alam ko na these past few months ay napakahirap para sa atin, para sa ating dalawa, para sa ating lahat. And I have mad respect for you dahil kinaya mo pa rin ako ipagtanggol kahit alam ko na gustong-gusto mo na din magsalita. And actually, sa lahat ho na nandito ngayon na nanonood at nakikinig, pinili ko na lang ho talaga sanang manahimik at lunukin lahat ng mga binabatong salita sa akin ng lahat ng tao. Pero kasi, here I am at my happiest moment at madami pa din pong nadadamay at nababalik ng mga pangalan kahit hindi naman na ho dapat. At mas lalo pa pong dumadami yung mga fake news. Hindi ko na ho pahahabain pa, kaya here is my side of the truth and I hope you would all listen or at least give me a chance to explain. Grabe, nasa 80K na tayo. Okay, my hands are shaking. Hinanda ko na yung mga babasahin ko para di magkakamali. I would like to address each issue one by one, so please bear with me. I'm gonna start off with, we broke up last year. Early October yon, and it was a painful breakup but it was a mutual decision. Yung paghihiwalay namin. We both loved each other truly and deeply. We've learned so much from each other but in the end, we realized na we weren't growing as individuals na. Lahat ng fake news at pag-a-assume nyo sa nangyari sa relasyon namin, hindi ko totoo yun. We ended on good terms at yun naman ang importante. Napag-usapan din namin, we promised each other na magpapatuloy pa rin kami sa work namin. Because we love each other as friends and we also like the company of each other as actors. At gusto namin matupad yung pinag-usapan namin 2 years ago tungkol sa mga was accusing me for something that I didn't do. Guys, let's be real. Kung totoo naman yun, sana kumalat na. Pero walang kumalat na video. There are CCTVs in every corner of ABS-CBN and I actually asked for a footage para lang may mapakita ako sa mga tao na hindi ko to ginawa. Andito ako sa elevator, bumalik ako sa dressing room. I didn't do that. Pero matagal na yon.
And di ko na tinuloy kasi binaon ko na sa limot yun eh. Kasi alam ko yung